may magre-rekindle or may magkikita na lovers, lalo na kung LDR kayo, mga kapiksi, or kung matagal kayong hindi nagkita ng partner mo or specific person, pwede kayo magkita ngayong season na to, mga kapiksi. Parang pagkikitain kayo, baka talaga meron siyang plano na magkita na kayo, mag-meet up na kayo. So, sa mga kapiksi natin na LDR na nakaka-resonate, comment down below, mga kapiksi. And may good news na paparating sa inyo, guys. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong April 16 to 30 para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang, mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo na inyong mga gabay. We have resilience energy. Meron din tayong anguish. And meron din tayong stillness message para sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, this is more on positive energy, mga kapiksi. Although we have this energy, anguish. Ibig sabihin nito, guys, for some of you, maaaring may mga konting gumugulo sa mga isipan nyo, guys, no? Pwede may mga, dahil ito sa mga circumstances din, no, na nangyayari sa inyo, ibig sabihin, mga sitwasyon na napagdaanan nyo sa buhay, pwedeng iniisip nyo pa sila, guys, pwedeng hindi pa kayo naka-move on, ganyan-ganyan. So, nasa isip nyo pa siya. And, hindi naman yun agad-agad talaga, mga kapiksi na nababago. Okay? Ganun talaga. Sometimes, impacted pa rin tayo. Pero, ang importante is, malalampasan din natin to. You'll get by, mga kapiksi. It takes time. Pero, malalampasan din natin to, guys, because nothing is permanent in this world, no? We have this resilience energy, which is adaptability. Ito, mga kapiksi, ibig sabihin flexible ka, adaptable ka sa mga pagbabago, no? Sa mga changes na maaring maganap sa buhay nyo. Nothing is permanent, guys. Even yung mga problema natin, hindi yan permanente, no? Sasaglit lang yan sa buhay natin para maturuan tayo ng leksyon, pero they are not permanent. So, wag tayong masyadong magpa-apekto. Every time na problema kayo, guys, sabihin nyo lang, this too shall pass. Okay, favorite ko yan, guys, this too shall pass. Lilipas din ito, mapaglalabanan ko to, mapagtatagumpayan ko to, matatapos din ito. Okay, so if ever man na nakaka-resonate kayo, Libra, comment nyo sa baba, this too shall pass. And sabihin nyo din sa sarili nyo, this too shall pass. Lilipas din ito, malalampasan ko rin ito. Okay? And then, itong stillness na to, guys, take some quiet time alone, no? Meditate, contemplate, diba? Kumbaga, pahinga, breathe, no? Breathe in, breathe out, mga kapiksi. Huminga kayo, mag-pause, magpahinga, mag-recharge ng energy. I-assess nyo yung buhay nyo. Where are you right now? Anong nangyayari sa'yo right now? Gusto mo ba or hindi mo ba gusto yung nangyayari sa'yo? Where have you been? Nasaan ka kahapon, ng isang araw, ng isang taon, ng isang buwan, diba? 2 years ago, ano yung experience mo? Ano yung buhay mo versus dun sa buhay mo right now? Okay? Doon mo, do a comparison, mga kapiksino. I-compare mo yung buhay mo years ago versus right now. Doon mo masasabi kung talagang maganda yung nagiging takbo ng buhay mo. Doon mo masasabi kung maganda yung pattern of thoughts mo if you compare yourself right now versus doon sa past mo. Okay? Kung hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon, don't worry. Pwede mo yun baguhin. Basta baguhin mo yung pattern of thoughts mo para magbago yung future mo. Where are you going in the future, di ba? Ano yung gusto mong ma-achieve sa future mo? Kung hindi mo pa na-achieve, focus mo doon yung attention mo para 2 years from now, pag nag-isip ka ulit, diba?
where have you been 2 years ago, at least masasabi mo na nag-improve yung buhay mo. Okay? So, take some quiet time alone. Magpahinga kayo. I-analyze nyo yung buhay nyo, kung ano yung mga pinagagawa nyo, kung ano yung mga pinag-iisip nyo. Okay? Kung nakatulong ba or nakadamage ba sa buhay nyo. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle ko to guys. Tingnan natin yung additional na, ito yung ganap sa buhay nyo ngayong April 16 to 30. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin muna natin yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayong magpayaman guys ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong March until April na pala. Sorry, na-stuck ako sa March. Ngayong April guys until April 30, magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat ng mag-a-avail ng course mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda talaga niyan guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desire using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Libra guys, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. At saka, what else? Water sign, mga kapiksi. Okay? So, ito guys, ito yung positive and negative energy yung nakikita natin para sa inyo. For some of you guys, meron kayong nakakatampuhan, no? Meron kayong nakakatampuhan, meron kayong nakaaway. Pero hindi naman to away. I'm sensing na this is more of like tampuhan. Pero pwedeng sa relationship ito mga kapiksi. Kasi nakikita natin na parang nagtatampo kayo dito sa person na to. Pwedeng hindi kayo binigyan ng pabor. No? Pwedeng, let's say for example, humingi ka ng favor sa kanya pero hindi kanya napagbigyan mga kapiksi. And parang parang nawalan ka ng tiwala sa person na to. Kasi parang before, pag ikaw yung humihingi ng tulong sa kanya, pag siya yung humihingi ng tulong sa'yo, parang mabilis maluwag sa loob mo na tulungan itong person na to. Pero nung time na ikaw naman yung humihingi ng pabor sa kanya, parang napahindian ka nitong person na to. Kaya medyo nagtatampururot ang peg mo mga kapiksi. And hindi rin maiwasan na parang lumayo yung loob mo dito sa person na to, sumama ng konti yung loob mo sa kanya. So, nagkakaroon kayo ng parang emotional distance nitong person na to, guys. Okay? Dahil nga dun sa konting tampuhan na inyong ma-experience nitong person na to. We have to understand, guys, to na hindi talaga lahat readily available. Tsaka hindi lahat kagaya natin, no? Yes, pwedeng tayo mapagbigay tayo, 'di ba? Pwedeng tayo kapag hiningan tayo ng tulong, ibibigay natin. Pero hindi lahat ng tao ganun. Meron ibang tao na kaya nilang humindi. At saka, depende rin kasi sa circumstance. Baka kasi may pinagdadaanan din siya na hindi mo alam. Baka hindi niya rin kayang gawin yung pabor na hinihingi mo sa kanya. So, we also have to understand them, mga kapiksi. Okay? So, wag na tayong magtanim ng galit. Guys. And yun yung nakikita ko. Hindi ko naman nakikita na galit kayo. Pero nakikita natin na parang nagtatampo kayo.
mga kapiksi. Alright? For some of you naman guys, ito yung bakasyon, may magbabakasyon mga kapiksi. Parang you will spend some time with your family. Saktong-sakto naman guys kasi April talagang summer season. Grabe, sobrang init, no? Iba yung init ngayon. Pero yung iba sa inyo talaga magte-travel with your family, magbabanding with your family, mga kapiksi. So, i-go-go-go nyo lang yan kung talaga may mga plano na kayo para makapag-relax and makapag-chill din kayo, mga kapiksi. Aside from that, parang may mga opportunities pa kayo na nilulook up to, no? Parang meron kayong parang meron kayong something in mind na gusto nyong gawin, mga kapiksi. Pero I'm not sensing na gagawa kayo ng hakbang. Parang pinag-aaralan nyo pa, pinaplano nyo pa. So, okay lang yan mga kapiksi. Gamitin ang isip, no? Pag-aralan yung mga sitwasyon. Huwag kayo basta-basta magpadalos-dalos para talagang sigurado na kapag kumilos kayo, maging pabor sa inyo. Okay? So, huwag kayo magpadalos-dalos sa pagdidesisyon nyo. Pag-aralan nyo mabuti para siguradong hindi kayo mapahamak dyan sa mga opportunities na yan. Alright? May magre-rekindle or may magkikita na lovers, lalo na kung LDR kayo, mga kapiksi, or kung matagal kayong hindi nakita ng partner mo or specific person, pwede kayo magkita ngayong season na to, mga kapiksi. Parang pagkikitain kayo, baka talaga meron siyang plano na magkita na kayo, mag-meet up na kayo. So, sa mga kapiksi natin na LDR na nakaka-resonate, comment down below, mga kapiksi. And may good news na paparating sa inyo, guys. Itong good news na to, guys, may kinalaman to sa relationship. This is more on relationship. So, maaring sa LDR nga. Feeling ko, guys, parang surprise itong meet up na to, lalo na kung LDR. Baka yung asawa nyo, let's say for example, jowa nyo, matagal nang hindi umuwi ng Pilipinas, ganyan. Tapos parang hindi niya sinasabi na uuwi siya ng Pilipinas, tapos parang susurpresahin ka niya, kapiksi, no? So, may pa-surprise sa'yo si jowa. Guys, okay? And then, for some of you naman, ganun din. Kung hindi mo naman ito asawa, ganyan, pero matagal na kayong LDR, parang feeling ko talagang surprise. Parang may surprise visit. Meron talaga, yung iba sa inyo guys, surprise visit naman. Hindi naman sa, kahit hindi relationship, pwedeng ka mag-anak, ganyan. Parang merong magsusurpresa ng bisita sa inyo, pupunta sa bahay nyo, ganyan. Na malayong kamag-anak or kamag-anak, hindi naman malayo, kamag-anak na parang biglang bibisita sa bahay nyo, ganyan-ganyan, susurpresahin kayo ng bisita. Okay? Alright, so napakaganda, napaka-positive. So, i-mind nyo yan lahat sa comment section. Mind, reunion, diba? Kasi magkikita ulit kayo. Tapos, itong mga opportunities na to, i-mind nyo yan. Opportunities, ano pa yung nakita natin? At saka yung travel, yan. Mind travel with family or friends, kung sino man yung mga gusto nyo makasama sa travel nyo, mga kapiksi, i-mind yan sa comment section. Lahat yan para sa inyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Guys, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.